Good news naman, may inaasahang bawas singil sa kuryente. Iniutos na kasi ng ERC na huwag ipasa sa mga customer ang franchise tax ng NGCP. Kung magkano pwedeng matipid, alamin sa pagtutok ni Joseph Moro. Tanghaling tapat pero bukas ang mga ilaw at aircon sa parlor na ito. At dahil maraming dikuryenteng gamit tulad ng blower, abot 11,000 piso ang electric bill nila noong nakarang buwan. Kung kuwari kikita ka ng 50,000, baka 30 lang ang papasok, o 20 lang ang papasok sa'yo. Sa lahat na yun halos expenses. Pero baka makahinga na sila ng maluwag kahit konti sa mga susunod na buwan dahil sa bagong utos ng Energy Regulatory Commission o ERC sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Binabawi nito ang naunang pagpayag noong 2011 na ipasa ng NGCP sa mga customer ang 3% na franchise tax nito. Hindi nga pwedeng ipasa talaga sa consumers yung franchise tax, obligasyon yon ng franchise holder. Noong isang taon, halimbawa, halos 2 bilyong pisong franchise tax din ang pinaghati-hati ang bayaran ng mga customer. Sa inyong bill sa kuryente, yung transmission cost, yun yung ipinasa ng NGCP sa mga customer. Sa bill na ito, halimbawa, 11,000 plus, yung transmission cost niya ay nasa 1,200 pesos. Ayon sa Energy Regulatory Commission, base sa kanilang resolusyon, dapat itong linya na ito, transmission, wala na sa billing cycle sa Setyembre. Hindi na natin papakolek sa consumers. Bawas din yan na 1 hanggang 2 centavos kada kilowatt-hour na konsumo ng kuryente. Sabi ni Senador Win Gatchalian ng Senate Committee on Energy, halos 40 pesos na savings din ito sa isang taon para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Pero kung may nakolekta na ang NGCP na hindi pala dapat, ibabalik ba ito o i-refund sa mga customer? Pinag-aaralan pa yung tungkol dun sa mga nakolekta. Para sa Power for People Coalition, dapat ibalik sa mga consumer ang mga maling siningil ng NGCP. It should be retroactive. Kung ang diwa ng desisyon ay mali yun, dapat lang na yung past na collection, since na ibigay yung prangkisa at ipinapasa sa electric consumers, ginagawang pass-through, ay dapat kumbaga i-refund yun. Ayon naman si NGCP, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng resolusyon kaya hindi pa sila makapagkomento tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.